Good morning po. Good morning po. Happy Mother's Day nga po pala. So, celebrate natin ang araw na sabi nga the best para sa mga nanay. Bago po tayo magsimula, tayo tumayo. Nalangin para sa ating panunang gawain sa ating Panginoon. Panginoon, labis ang aming pasasalamat Panginoon sa napagandang araw na iyong pagsabawa sa amin. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta Panginoon sa lahat ng aming mga pangailangan. At Lord, sa pagkakataong ito, dumadalangin kami sa iyo, humihiling na inyong guidance, panguna sa aming gawain. Tunay na Lord, na magawa namin yung the best para sa inyo. Ganyan din humihiling namin Panginoon na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala na nagagawa ng mga pagkukulang Lord. Pakalinisin niyo po kami kung maging karapat-dapat kami Lord sa ng bagay ito. Sa aming mga kasama, ikaw mag-iingat, dadalhin sa mga sakritas Panginoon sa lugar na ito. At dinadalangin namin Panginoon ng patuloy na guidance sa mga gagawa Panginoon para sa iyong gawain, sa mga awit, hinituan sa mga tumutugtog, lalo na Panginoon sa aming pastor na ikaw magbibigay ng boldness sa kanya Panginoon sa pagkatin ng iyong mensahe. Muli Lord, i-complete namin sa Panginoon ng umagang ito sa lahat ng aming gagawin, hindi ko lamang po rin maitaas. Pamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po.
Hello po. Good morning po ulit sa ating lahat. So, nagtagyan lang po tayo. Muli, babatiin ko po ang bawat isang nanay na narito. Happy Mother's Day po. Sa pwede ng Panginoon, sinapagandang awitan. Ngayon pinadako tayo sa pananalangin naman po sa mga bata. Kaya yung mga bata, tinagtawagan po sila dito sa harap. Bigay po natin ang pagpapala sa mga batang ito. Kung yung mga sila'y mahal naman natin Panginoon. At ating tungkulin na patuloy sila rin natin sa ating Panginoon. Kaya bless po natin sila. Hindi mga bata na wala po rito. Salain po rin natin sila. Gulat po at kami sa kanila tayo kung nanalangin. Totoo nga po yan, Panginoon Isus. Tunay na Lord, na mahal mo mga batang ito. Alam namin Lord na napaka paborito mo mga batang ito. Kaya Lord, sa pagkakataong ito, tinataas namin sila sa iyo. Dinadalangin namin sa iyo ng mga batang ito. Kaya hindi Panginoon, yung mga bata na wala rito, hindi namin kasama. Dinadalangin namin sila sa iyo na ikaw patuloy mag-bless. Ikaw patuloy na magbibigay naman ng mga pangailangan Lord sa pang-araw-araw. Ikaw mag-provide Panginoon ng guidance at pag-iingat sa bawat isa nila Panginoon. At bilang mga guardian at mga magulang ng mga batang ito, patuloy Lord na gagamitin niyo po kami upang sila'y maiakay Panginoon sa iyong kalooban at sa iyong pagmamahal Panginoon. Muli Lord, nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam namin ito mag-iingat sa kanila at magbibigay ng tagumpay Panginoon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat na puri, pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po. Ayan, sa mga bata. So naman po, dadala po tayo sa ating offertory. Tayo po muna ilalapit sa Panginoon, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya. Tayo po tumigil, lumapit sa presensya natin Panginoon, ang lalangin. Panginoon Jesus, wala po kami pwede ibang sabihin, Lord, kung hindi salamat. Salamat Panginoon dahil sa inyong kabutihan sa amin, nagagawa namin ng mga bagay-bagay sa pamagitan ng mga bagay na kinakalood. Kaya Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyo. Naway tanggapin niyo, Panginoon, ang aming mga alay sa pamagitan ng pagbibigay. Pagpalain nga po Panginoon ng bawat isa upang magawa namin yung aming isa sa mga tungkulin, Panginoon, yung pagbibigay para sa iyo, Lord. Pagpalain po Lord sa aming mga kailangan at tunay na Lord na ikaw ang mapasalamatan sa lahat ng bagay nito sa aming buhay. Kaya Lord, nilalapit namin sila at ibinibigay ang mga alay nito, pinupurihan, pinataas ang aming pangalan. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po dadako sa ating mga announcements. Kaya po, palagi po natin ito nababanggit. Kung meron po tayong mga suggestion, prayer request, at mga concern, pwede po tayo mag-email sa ating email address which is patersevangelical.church@gmail.com. At kung meron lang po tayo mga gusto sabihin, mga nagsusulat po, meron po tayo dyan yung box sa likod po. Meron po tayong Facebook page, yung PAC Pateros Evangelical Church. Yung ating activities, gaya po ng mga ganitong gawain, every Wednesday yung pastor ng mga pinopost, at iba po activity na dyan po, kaya pwede po natin makita dyan at mapanood. Yan po yung mga video po dyan. At meron po tayo mga birthday celebrants from May 12 to 18. Happy birthday sa ating mga kapatid. Babatiin po natin sila. Una-una po ay si happy birthday. From May 12 si Ashley Dakes. Happy birthday si Ashley. May 13 si Mark Sana. May 15 si Maria Cristina. Diyan siya. Good yan. May 15 si Roberto Pobilio. May 15 din si Nico Corpus. Happy birthday. May 15 si Trish Pate. May 17 si Angel Samson. May 17 ulit si Elijah Bonsilao. Wala. Wala na po siguro. Happy birthday sa ating mga kapatid na nagdiriwang at nagdiriwang ng mga birthday. So ngayon po, siyempre, special po yung araw natin para sa mga nanay. Pero sabi nga, most special yung ibibigay ng mensahe natin, Pastor. Kaya hindi mo papatagalin. Tatawagin ko natin buting Pastor, Pastor Romeo Lasso, para po sa mensahe. Sino po yung mga nanay dito? Ayan, yung mga masasayang nanay. Ayun, nag-aasa ko. Hindi po kasama tatay, kasi may tatay na nagtataas. Yung nanay lang. Yung nanay lang. Ano ba tayo next month? Mga tatay naman. So, siyempre, dahil Mother's Day, ano natin is yung
gaano ba katindi yung pananampalataya ng mga nanay. Pero bago tayo magpatuloy, hindi muna tayo ng tulong kay Lord na nagbibigay po sa atin ng pagpapatibay ng ating faith. Panginoon, salamat dahil ikaw isang Diyos. Noon pa man, kagaya ng aming inawit, noong panahon pa nila Moses, panahon pa nila David, talagang pinatunayan yung pagiging Diyos mo. Pinakita mo sa bawat isa kung gaano katindi ang pwede kang gumawa at kumilos. Even sa mga oras na Panginoon, umaasa po kami, sa pamamagitan po ng aming pag-aaral ng iyong salita, is magiging daan ito para makita ma-realize namin kung gaano po kahalaga ang gagawin po namin pagpupugay sa mga nanay sa pamamagitan po ng araw na ito na mensahe na aming pag-uusapan. Alam po namin, Panginoon, sa sarili namin karunungan at kaalaman, hindi namin kayang ulawain at intindihin ang iyong salita. Pero salamat, dahil nandiyan ang iyong sakong Espiritu na siya magbibigay sa amin ng conviction, magpapaunawa sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Papatayin ko lang po yung electric pan. Tatakot po ako, baka lipalan ako. Okay? So, again, sino po dito yung mga nanay na mayroong pananampalataya? Mga nanay, no? Kasi pag sinabi may pananampalataya, makikita natin dito sa pamamagitan po ng gagawin po natin na pag-aaral. Ang isang nanay na talagang mayroong pananampalataya is nagmamahal. Hindi mo pwedeng sabihin mo na mayroong kang pananampalataya na wala kang pagmamahal. Diba? Wala kang pagmamahal. Makikita po natin dito sa gagawin po natin pag-aaral sa pamamagitan po dito sa Matthew. Tingnan po natin yung sinasabi. Una-una, nakatangian ang isang mother na talagang may faith at may malasak ng pagmamahal sa kanyang anak, nag-i-intercede. Letter A. Intercede with faith. Sabi mo dyan sa Matthew 15:21-22, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, cried out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Again, makikita natin dito, no? Na talagang nag-i-intercede, nananalangin ng matindi, no? Itong nanay, para mayroong mangyari sa kanyang anak. Alam niyo po, kung ikaw ay anak na kasama mo yung nanay mo rito, pwede ba sabihin mo sa kanya, salamat? Kung anak ka na nandito, katabi mo nanay mo, kung nasa mo, pwede ba pakisabi mo sa kanya, salamat? Salamat. Kailangan ka nabitin pa eh. Ayaw tayo ba tabingin? O kaya kung mas maganda, kung nandiyan ka, pwede mo i-kiss. No? Pwede mo i-hug. No, bakit? Alam niyo po, kagaya po yung mga nanay ng unang panahon, ganyan po katindi. Ilang beses na ba, ilang na pang mga nanay dito na yung anak mo nagiging matindi yung karamdaman na lumapit ka talagang matindi kay Lord. Sino po dito yung mga nanay na ginawa na yan? Di ba? Yun nga lang, totoo po yun. Ako nakikita ko po, totoo po yun. Yung mga nanay halos ayaw madakuan ng langaw yung mga anak. Ayaw ko lang, meron ba rin yung nanay, okay lang gagawa? Kahit dakuan ng langaw yung anak mo? Parang hindi papayag, ano? Kaya galit na galit, ang unang-unang galit na galit, ay ang mga nanay, kapag nag-asawa na yung mga anak, pag sinaktan ng kanyang asawa yung kanyang anak. Bukang bibig yun, ayaw padakuan sa langit, tapos bubugbugin mo lang. Di ba? Ganyan po ang hindi mga nanay, talagang hanggang maaari. At ito po ang magandang balita. Ang mga nanay, hanggang doon sa anak ng kanilang anak, inaalagaan. Matindi po yung banding ng Pilipino. Kasi kaya mapagmamalaki natin na nasusunod natin ng, siguro hindi 100%, pero nasusunod natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano? Mahalin natin yung mga anak natin. Vice versa, yung mga anak, mahalin mo yung iyong magulang. No? Kaya dito sa atin, kahit na anong sitwasyon, hindi iniiwan dapat yung anak. Hindi rin dapat iniiwan yung ina. Kaya mapalad ka. No, kahit sa panahon ito, nabuhay pa yung nanay mo. Buhay pa yung nanay mo. Dapat magpasalamat ka dahil meron ka pang pagkakataon pero sabihin sa kanya na I love you. Sino mo dito yung ngayon, araw na ito, pagkagising mo, sinabi mo sa nanay mo, Happy birthday! Happy birthday! Happy Mother's Day at I love you. Sino mo? Ito to.
Naku, yun, sino isa? Yan, dalawa. Matandaan mo, mayroong price yung mamaya. Ihahagis natin silang dalawa mamaya. Alam niyo po, kung isa hindi natin naalala nun. Alam niyo po, ang mga nanay, kahit na anong pagod, basta sinabi ng anak na I love you, nawawala lahat ng galit. Totoo ba yan, mga nanay? Di ba nakakawala ng pagod? Lalo maliit na baby na yan, guys, yan, no? Maliit na baby, yan yung karga-karga ko. Pagod na pagod ka. No? Pag sinabi mo, ang tagal ng 13 minutes mo lang ginagawa, ang tagal pa rin kumikit. Pag kumikit, hanggang na lahat ng pagpapagod mo. Tama ba? Mga nanay, di ba? Tuwan-tuwa tayo. Tatandaan po natin ito, tayo mga anak. Ang unang-unang nagtatanong sa akin sa lahat ng bagay nanay. Di ba? Bakit kaya? Bakit yung tatay? Kasi nasa trabaho. Parang palusot, ano? Yung tatay kasi nasa trabaho, yung nanay nasa bahay. Siya yung unang-unang, di ba? Pansinin niyo, ewan ko lang kung napapansin mo niyo. Ano ang unang-unang sinisigaw ng anak pang nasaktan? Mami! Ama? Nanay! Ano ba? Mama! Bakit kaya hindi daddy? Bakit kaya hindi daddy? Umaalis na ng daddy. Wala yung daddy. Wala yung tatay. No? Again, makikita natin, sila yung unang-una na tinatawag ng mga anak. No? Dapat lang. Kasi, kagaya ng bahay nito, willing siya. Nag-i-intercede siya. Kahit na point na talagang sumisigaw siya. Di ba? Ano sabi niya? Lord, Son of David, have mercy on me. Hindi para sa kanya. My daughter is suffering terribly from demon possession. Alam niyo po, yun ang pinakamasakit na tingnan ng isang nanay. Na yung anak niya nahihirapan. Ama? Ilang beses na ba nakarinig tayo? Kahit sa drama, pero hindi mo sa drama nangyayari ito, totoong nangyayari ito. Pag may sakit mo na ano sinasabi ng mga nanay? Lord, baka pwede ako na lang. Ganun po katindi mga nanay. Di ba? Ewan ko lang kung nangyari ito ng mga nanay. May sakit yung anak mo, nakita mo nahihirapan. Lord, kung pwede ba? Ako na lang. Ako inang nanay yun. Matindi po yung nanay. Pwede mo palapakan natin yung mga nanay sa pagkakataon nito. Ganun po lang yung mga nanay. Yung ano pa matindi. Yung may sugat yung anak, pwede ba? Ako na lang po. Nasasaktan yung anak, ako na lang po. Huwag na lang po. Pero ano pa tama yung ginagawa ng kananaytuman? Kasi kung kananaytuman na ito, ay sa totoo lang, kagaya mo ng mga pag-aralan natin, siya ay isang hentil. Kung natatandaan mo yung pag-aaral natin ng karaan, kung tutuusin, wala siyang karapatan lumapit kay Lord at that time. Kasi meron po tinatawag na distinction, yung hentil at yung mga Hudyo. Hindi lumalapit yung mga hentil sa mga Hudyo. Pero, dahil itong babae nito, nakita niya na hirap yung kanyang anak, hindi siya papayag na walang mangyayari na mabuti para sa kanya. Kahit, to the point na ibaba niya yung kanyang sarili. Kahit ibaba niya yung kanyang sarili. Tama yan. Kasi tingnan po natin ito sa Matthew 11:20-21. Ano sabi po nito? Then Jesus began to denounce the cities in which most of his miracles have been performed because they did not repent. Ito po yung mga pagkakataon na ayaw maniwala ng mga Hudyo pagtungkol sa ginagawang himala at saka sa sinasabi ng magsisi. Ayaw nila maniwala. Kaya binigkas ito ng ating Panginoon. Then Jesus began to denounce the cities in which most of his miracles have been performed because they did not repent. No? They did not repent. No? Kaya, anong sabi ng Panginoon? Verse 21, woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Ano ibig sabihin? Sinasabi na ng ating Panginoon, wala na pong pagkakaiba ang Hudyo tsaka sa Hentil. As long na tayo po ay magsisi, magbalik loob sa ating Panginoon, may something na mangyayari. Kaya nga masin po niya sa ating panalangin. Palagi sinasabi na, sige po, maghingi tayo ng sorry, maghingi tayo ng tawad kay Lord. At ito pong mabuting balita. Kahit gaano po malaki yung ating pagkakamali, kasalanan, mapapatawad tayo ni Lord. Tinulad din niya po
mo sa isang nanay. Di ba yung nanay? Kahit na anong, ito yung palagi ko sinasabi, pero ito, palagi ko totoo po ito. Ang nanay hindi makakatiis sa anak. Pero ang anak, yung anak, makakatiis sa nanay. Totoo po yun. No? Noong una hindi ko maintindihan yun. Hindi ko maintindihan yun. Nung hindi pa ako tatay. Nung hindi pa na, siguro, yung iba din ko na hindi pa nanay. Hindi mo naiintindihan yun. Kung gano'n na lamang yung pag-aano ng nanay, pag-aano na sa'yo, pag wala ka pa. Hindi mo naiintindihan yun. Malalaman mo lamang yung pag naging nanay ka na. Kung gano'n katindi, yung kabal ng nanay, pag hindi pa umuwi yung anak. No? Gano'n ang katindi. Sana, narito mo ngayon, anak, naririnig mo ito mensahe ito, pag-isipan mo mabuti. Bakit kaya si nanay gano'n na lamang yung, parang, ang tawag mo nila dyan, overprotective daw. Pero hindi overprotective yun eh. Natatakot lang yung nanay, baka may mangyari sa iyo o sa atin na hindi maganda. Kaya kung kasama mo nanay mo ngayon, katabi mo, baka pwede pakisabi, sorry po ah. Sorry po. Sabihin mo, baka mamaya, hindi ka pa nakapag-sorry. Pwede mo sabihin, sorry po. Kasi, hindi mo kasi alam kung gaano katindi yung kaba ng nanay kapag hindi ka pa dumarating. Tapos sasabihin sa iyo nanay, hindi ka man lang nag-text, nalobat po ako eh. Sakto, nalobat ka kung kailan po pwede ka dapat mga, hindi ka man lang nag-message, sakto, naubos na po yung load ko. Di ba? Tandaan po natin, ang nanay natin palagi nag-alala. Pangalawa, tingnan po natin, yung pangalawa, una, intercede with faith. Pangalawa, letter B, will cry with faith. Jesus did not answer a word, so his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Ganyan po yung nanay. Wala nang pumapansin, pero itutuloy pa rin niya. Wala nang nakikinig, iiyak pa rin yan. Hindi lang natin alam tayo mga anak. Na kung gano'ng katindi yung iyak ng nanay, kapag walang pumapansin para sa kanyang anak. Lahat gagawin niya. Ama? Lahat ng paraan gusto niya maibigay. Bakit? Kasi alam niya, kaya nga po may kasabihin tayo, ang dapat na unang-unang magmahal sa anak, sino? Nanay. Which totoo naman. Diba? Tinatakbo na lang iba, hindi lang pinapansin, pero yung nanay, pag pumunta yung anak, hindi po pwedeng tanggihan niya yan. No, kahit gaano kasama yung anak. Kaya nga dapat kung isa nakala ng iba, inaano natin, tinutolerate natin. Diba? Kaya yung parang, ano tawag? Yung kinukonsinti. Kinukonsinti. Hindi lang nila alam, kaya kung isa nanghirap para sa isang nanay. Nagkasala yung anak mo, yung buong, halimbawa yung buong compound nagagalit na doon sa anak mo, pero ito, hindi mo lumayas ka na. Hindi mo magawa. Ewan ko lang, kung meron mga nanay na kaya palayasin yung anak niya, lalo nahihirapan. Parang hirap, tama ba? Ang hirap. Okay, kung nandito kang anak, baka ma-realize mo naman ito. Gaano katindi yung sakripisyo na ginagawa ng nanay mo para sa'yo. No? To the point na umiiyak na siya at patuloy na sumisigaw. Kasi sabi dito ng nung disipulo natin Panginoon, di ba? Paalisin mo na yan. Bakit? Iyak ng iyak sigaw pa ng sigaw. Nakalalasaw pa kayo, ayaw pa lang. Minsan, sino mo kasi nakakita na ng pusa? Pinakakuwawa ka pang nakakita ng pusa. Alam niyo ba yung pusa? Ayaw pa lang ako nag-observe kayo. Yung nanay na pusa, kapag yung anak niya nandyan, at may gumalaw sa nanay niya, iyaharang niya yung sarili niya. Okay lang mamatay siya para sa anak niya. Pusa pa lang yun. Tingnan mo yung nanay mo, mukha kang pusa. Mukha kang pusa yung nanay mo. Pero ganyan yung pusa. Actually, hindi lang yung pusa, kahit yung ano Ewan, nakakita kasi ako sa YouTube Yung manok naman. Di ba? Biglang may dumating na ahas, talagang nilabanan yung ahas. No? Talagang nilabanan niya, hindi niya tinigilan kahit ang medyo malaki sa kanyang ahas. To the point na napatakbo niya yung ahas. Okay, tingnan mo nanay mo, mukha pa manok. Di ba? Pero gano'n. Tingnan niyo po
hayop pa lang ito. Eh yung nanay mo, hindi naman hayop eh. Tama? Yung nanay mo, hindi hayop, mas matindi yan kaysa sa hayop. Kuminsan nga lang, ang tingin mo, hayop. Diba? Pero mga anak na ganyan eh, pag sinasaway ng nanay, hayop talaga itong nanay ko ito. Totoo yun eh, mga anak. Di ba pag sinita ka, hindi mo nga sinasabi nyo, no? Tingnan mo itong nanay ko talaga ito. Wala nang ginawang mabuti ito. Hindi mo na naisip na hindi mabuti. Pero pag hihingi ka ng baho, parang, di ba? Yung ka, pag hihingi ka ng extra para sa'yo, talagang yung ka. Bakit gano'n? No? Pag may kailangan, ang bait. Pag wala nang kailangan, nanay, kung katabi mo anak mo, sabi mo nga sa anak mo, anak, parang ikaw ang pinag-uusapan na. Sige, huwag ka maya, sabihin mo sa anak mo. Anak, parang ikaw ang pinag-uusapan. No? O kaya tanong mo sa anak mo, anak, ganyan ka ba? Ganyan ka ba, anak? Sana hindi. Sana hindi. So again, yung nanay, okay lang yun kahit mapahiya. Di ba yung nanay, kahit mapahiya siya, paakuin na lang niya lahat. Para doon sa kanyang anak. Kaya masabi niya nun, paalisin niyo na siya, walang tigil sa kakasigaw. Kasi ang nanay hindi titigil hanggang walang resulta na nangyayari para sa kanyang anak. Hindi titigil yan. Lahat gagawin niya para magkaroon ng resulta para sa anak. Again, kung nandito kang anak, sabihin mo na nanay mo naman, salamat na yun. Pwede mo sabihin, salamat na yun. No? Again, umiiyak. Sa faith na meron siya dahil alam niya na tanging ang ating Panginoon lang ang pwedeng gumawa para sa kanyang anak. No? Totoo po ito. Yung mga nanay hindi titigil hanggang walang nawang nangyayari resulta. Tama ba mga nanay? Di ba? Ganyan mga nanay. Hindi titigil hanggang hindi niya nakikita na mayroong pagbabago o magandang resulta. Dapat po tayo, sana naisip natin mga anak ko, kasi ako po nung bata ako, hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip kung bakit pinapalo ako ng nanay ko, diba? Kasi ngayon, iba naman yung bata eh. Takot na yung mga, baliktad na ngayon eh. Yung mga nanay tatay na takot ngayon sa anak eh. Tatawag ako, ano pa yung number sa ano? No? Bantay bata. Wala. Nagugulat na ako eh. Ewan ko lang kung napanood niyo yung kay Tulpo. Napanood niyo ba yung kay Tulpo? Nirereklamo niya yung tatay niya kasi binibigay sa kanyang everyday allowance is 500. Sabi ko, sarap tuktukan itong anak na ito. Kung nandun ako, sabi ko, tuktukan ko. Pero yung 500 na isang araw binibigay ng tatay mo, sabi mo, kulang pa. Kaya matindi itong anak na ito. No? O baka anak, baka ikaw naman, ganyan ka rin. Simple ka lang. Hindi nga 500 ang hinihingi mo, 495 naman. Nag-reklamo ka pa. No? Ang tindi. Ang tindi. Sabi ko, ano? Parang nagdinig ako. Ano ba ito? Parang walang utang na loob. Bili ko 500 na binibigay. Magkano na ngayon ang minimum salary? 600? 600 na yun? Oo. Kita mo? Konti na lang, nasa minimum ka na. Wala ka namang ginagawa. Hindi ka pa nag-aaral mabuti. Mabuti sana kung nandun ka man lang sa top eh. No? Mabuti sana kung nandun ka man sa honor list eh. Oh. Pero ganun pa man, hindi pa rin eh. Tapos ipapapulpo mo pa yung tatay mo. Naano ko sabi ko, nung mapalunto mo sabi ko, kung ako nandiyan, tutuktukan ko itong anak na ito eh. Tapos maiyak-iyak. Bininoadcast ko na sa buong sa buong Pilipinas yung tatay mo, pabaya, binibigyan ka ng 500 araw-araw. Sino manita yung anak? Pag binibigyan ka ng nanay mo, palagi may reklamo ka. Sana wala. Baka hindi umatin ngayon. No? Baka masaktan kayo hindi umatin ngayon. Kasi, dapat maisip po natin yun eh. Mga anak, kung gaano yung paghihirap ng mga magulang. No? Gaano kahirap. Tapos magreklamo ka. Anong ulam? Murkon na naman. No? Imputido na naman ang ulam. Hindi mo lang alam kung gaano kami hindi ginagawang budget ng nanay mo. Pinagkakasya yung 300 para sa pagkain mo ng umaga, tanghali, at gabi. Kasi ang binibigay ng tatay is 500 lang. Tapos kukunin mo pa yung bako ng 150. 50 na lang. Naiwan. Tapos magagawa pa ng magreklamo. Sana nakita po natin ito. No? Sikip
crying out after us. No, hindi tumitigil ang isang nanay sa kakaiyak. Maaaring hindi nakikita, pag nasa loob ng kwarto, hindi tumitigil sa kakaiyak ng nanay. Kaya huwag ka magtaka kung minsan yung nanay mo, biglang mo pumasok sa kwarto, hindi lalak yung pinto. Tapos kato ka ng kato. Nay, bakit bang tagal nyo? Pagkita mo yung sa anak, pag binuksin, makita mo yung nanay mo, kinukusot-kusot yung mata. Galing sa iyak. Tapos pag bakit mo kayo umiyak? Tatanungin mo pa no? Nay, bakit kayo umiyak? Inaway pa kayo ni tatay? Hindi anak. Inaway pa kayo ng kami bayan? Hindi anak. Sino ngaway sa'yo? Ikaw anak. No? Kasi nagreklamo, kulang Alam niyo ba, sa totoo lang po, yung mga nanay, di ba? Gaano mo katindi yung sakit na nararamdaman ninyo kapag yung anak mo nagreklamo sa binigay mo? Yung pinaghirapan mong kinain, nagreklamo yung anak mo. Yung binigay mong baon, ikaw halos hindi ka kumakain, binigay mo pa sa kanya. Tapos magreklamo pa. Kaya kayo bawal yung magreklamo. Pansinin mo yun sa Old Testament. Bawal kayo yung magreklamo Kasi pwede ka naman humingi ng maayos, bakit ka magreklamo? Tama ba? Pwede ka naman humingi ng maayos, bakit naman kailangan ka magreklamo? Tapos ipapatulpo mo pa. No? Ipapatulpo mo pa. Sabi, masarap bigyan ng medalya itong anak na to. No? Again, ang isang mabuting nanay, mayroong faith, intercede with faith. Pangalawa, will cry with faith. Pangatlo, tingnan mo natin. Pangatlo, will extend her faith. Matthew 15:24-28. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Si Jesus Christ nagsabi. Ang sabi ng babae, the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Tingnan niyo po, yung nanay walang pakialam kahit na mayroong mga tao sa paligid, basta iiyak siya. 26, sa kanyang Panginoon ulit. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Sabi ng babae, yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Tingnan niyo po, yung faith ng babae is gano'n na lang. No? Gano'n na lang yung faith ng babae na to the point na kahit minamaliit na siya may sinasabi sa kanya, is hindi naging daan ito para sumuko siya. Ganyan po yung mga nanay. Hindi sumusuko kahit na anong mangyari hanggat hindi niya nakukuha yung sagot doon sa kanyang problema para sa kanya. Hindi para sa kanya, para sa kanyang anak. Hindi para sa kanya, pwede mo bang sabihin para sa kanya, medyo selfish. No? Pero iba-iba para sa kanyang anak, hindi para sa kanya. Ayan, tingnan natin yung sagot niya. Yes, balik natin. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Ano ibig sabihin ito? Kahit na anong bagay gagawin ng isang nanay para sa kanyang anak. Kaya sabi nga, di ba? Kahit yung mga nalaglag na mga mumo, dadamutin niya para sa kanyang anak. Ganyan po katindi mga nanay. Pwede mo palakpakan po natin yung mga nanay? Mga nanay, ganyan po yung mga nanay. No? Nung sinabi ito ng babae, nag-extend siya ng faith, anong sabi ni Jesus Christ? Then Jesus answered, woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed from that very hour. Mga nanay, ano man yung ating kahilingan, maaaring hindi pa natin nakukuha sa panahon ito, huwag pa tayong titigil. Huwag tayong titigil. Kahit na anong mangyari, ituloy lang natin. Ituloy lang natin. No? Kasi yan po yung number one. Yan po yung number one na ministry ng mga nanay. Bigyan mo ng attention, protection, lahat ng kayang ibigay sa anak mo, ibigay mo. Lahat ng mga magagandang bagay, ituro mo sa atin sa kanila. Bakit? Kasi yung lamang po yung tangi natin magagawa. Ituloy lang natin yung ministry natin. Kaya masabi nga rin sa kanta teach your children well with the father's help. No, kanta yan niya, Crosby, Stills na siya. No? Pero totoo yung kanta na yun. Dapat yung mga nanay ituloy lang natin. No? Gayahin natin itong babae ito, hindi siya tumitigil hanggat hindi
hindi nangyayari yung kanyang kahilingan. Again, yan po isang katangian ng nanay. Hindi tumitigil yan hanggat hindi nangyayari yung gusto niya para sa kanyang anak. No? Kaya gusto ko po yung, ewan ko lang kung napanood din niyo yung pelikula ni Vilma Santos, yung kay Claudine, ano sabi niya? Kung di mo lang alam kung ilang pagkain ang hindi ko kinain para may padala ko sa inyo, yung English na ibibili ko. Totoo po yun. Totoo po yung mga nanay. No? Kaya ako, pag kami po, yung mga reunion kami, yung mga batch namin, kapag may nakita ako nanay na may dalang plastic, magsasharon, okay lang yan. At least doon sa anak dadalhin. Kasi huwag na tayo magkunyari kasi meron mga nanay, ay pwede ko bang iuwi ito para sa mga dogs? Pero sa totoo lang, para sa anak ka lang. Parang kagaya rito. No? Huwag na natin gawin kasi anuhin na natin na talagang para sa anak natin. Ako tuwang-tuwa ako pag nakakita ako ng mga nanay na gano'n eh. No? Kakainin na lang, iuwi pa sa bahay. At meron pa ako narinig na nanay, isang nanay narinig ko. Pastor, kasi kasama ko doon sa grupo namin. Pastor, sabi ko, ba't di mo makainin dito? Baka mamaya, ano pa yan? Sabi, Pastor, kakain ako ng masarap, tapos yung anak ko, hindi kakain. Tingnan yung nanay. Okay lang na din siya makakain ng masarap, basta yung anak niya makakain ng masarap. Yung anak bago, yung nanay pinaglumaan. Di ba? Yung anak, ang sapatos, 4-5. Yung sa nanay, 1.5. Ganun mo yung talagang sa totoo lang. Di ba? Yung sa anak, gold. Yung sa nanay, yung pag pupunta ka sa Guadalupe, yung kanagay sa ganun. Yun lang. Ganun yung nanay. Bakit? Again, magsasacrifice yung nanay. Ang tanong, mga anak, ano naman ang sinusukli natin? Ano naman ang ginagawa natin? Maganda pag may sinusukli tayo maganda. Sabi rito sa Ephesians 6:2-3. Tingnan mo natin. Sinabi ito ng si Apostle Pablo. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Yan ang gusto ng Lord. So, sino dito po maging maganda yung takbo ng buhay mo? Galang mo nanay mo. Sino po rito gusto niya na mag-enjoy siya sa buhay? Salamat mo sa apat. Yung mga apat na yun, ilang po mag-enjoy sa buhay. Ulitin ko ulit. Sino dito gusto niya maging maganda yung takbo ng kanyang buhay? Maging maganda yung kanyang karir? Sino rito gusto niya mag-enjoy siya sa buhay? Nang mahaba. Kasi pwede mag-enjoy ka, 3 araw na, tapos totas ka na eh. Kasi sabi ito, long life eh. Tama? Yung tipong 75 ka na, nag-enjoy ka pa sa buhay. Kasi, ito po yung katotohanan. Masakit na katotohanan po ito. Masakit na katotohanan. Maraming pagkakataon na tatanong natin, bakit kaya hindi siya nagtagal? Ewan ko lang, ang pagtinitin ko po doon, baka ba't hindi ko pwedeng sabihin ko sa ito naman babalikan ko. Ito naman babalikan ko. Marami na po ako nakita ng mga anak na hindi na niya-respeto ang nanay at tatay niya, hindi nagtagal ang kanyang buhay. Hindi ko kayo tinatakot, kayo mga anak. Hindi ko kayo tinatakot, pero matakot kayo. Ano ang pwedeng mangyari sa iyo kapag hindi mo nirespeto ang nanay at tatay mo? Ano ang pwedeng mangyari sa iyo? Kamaligtan siyempre nito. Alam niyo, hindi ka magiging ng takbo ng buhay mo. Maganda ba yung takbo ng buhay mo, nakakulong ka? Nag-iisa ka, wala kang makain. Maganda ba yun? Hindi maganda. Hindi ka sumunod sa nanay mo, hindi mo ginala ng nanay tatay mo. Sinabi na nga siya, mag-aaral kang mabuti, hindi ka nag-aaral. So ano nangyari sa'yo? Tapos isisihin mo, magkaisa tayo, ibagsak ang gobyerno. Sinisi mo pa yung gobyerno, hindi naman kasalanan ng gobyerno. Kasalanan mo yun. Kung kasama ka rito, anak, pwede pa, may oras pa. Magbago ka. Magbago ka. Parang si Capredi lang yan, magbago ka. Totoo naman yan. Anong kabaligtaran nito? Yung hindi magiging magandang takbo ng buhay mo. At hindi ka magkakaroon ng mahabang buhay. At hindi ka mag-enjoy. Sino po rin ang gusto niya mag-enjoy sa buhay? Lahat mo tayo. Lalo ngayon, Mother's Day.
Ang sarap mag-enjoy kasama mo ang nanay. Lalabas kayo, kasama rin siyempre si tatay. Mahirap naman kung si tatay iniwan mo sa bahay. Malungkot yun. Eh yung pa naman magbabayad si tatay. Iniwan mo sa bahay. Kasama tayo ng tatay. So ano ibig sabihin? Tandaan natin. Ang Lord tumang-tuwa kapag minahal natin ang nanay natin. Palagi meron siyang implication. Palaging ginagala din, nire-respeto yung mga nanay. Bakit? Kasi gusto ng Lord yung hindi mawawala sa atin yung tinatawag na utang na loob. Pag hindi tayo nagkaroon, tumalaw ng utang na loob sa ating mga magulang, hindi rin maniniwala sila na talagang mahal natin siya. Kasi kung yung nanay at tatay mo yung nag-alaga sa iyo, basically nakita mo, hindi mo kayang mahalin, hindi ka rin mamahalin ng Lord. Tandaan po natin yan. Kasi hindi mo naman talaga mamahalin si Lord eh. Pagka gano'n, hindi mo talaga mamahal. Bakit? Hindi mo naman sinusunod yung utos niya. Mapapatunayan mo yan na talagang mahal mo si Lord pag nirespeto mo yung sinasabi sa Matthew 19:19. Tingnan natin. Sabi dito, honor your father and mother and love your neighbor as yourself. Sino ang unang-una nating neighbor? Nanay at tatay. Pag yung nanay at tatay mo, hindi mo kayang malhin, hindi mo kayang respeto, hindi po ako naniniwala na kayang mahalin yung kapwa mo. Hindi po totoo na kayang mahalin si Lord. Baka tumatawag lang tayo kay Lord dahil may kailangan tayo. Baka nagsasabi lang tayo kay Lord dahil nagigipit tayo. Baka tumatawag lang tayo kay Lord dahil kailangan natin ng protection. Ang nanay at tatay natin, kahit hindi ka humingi ng protection, ibibigay sa iyo yung protection. Tama ba, mga nanay? Diba? Kahit hindi, humihingi ba yung anak, nanay, protektahan nyo naman ako sa... Meron bang gano'n? Wala. Pero yung instinct ng nanay palagi ganapahan niya, iingatan niya. Hindi niya pababayaan. Totoo yun. Hindi niya padadapuan sa langaw. Totoo yun. Kasabihan yun, may totoo po yun. Ganun po katindi yung mga nanay. Hindi niya pa... Kaya may isip ko hindi padadapuan ng langaw. Sino po sa inyo rito yung meron kayo doon sa loob ng bahay yung parang lagay doon sa pag, di ba, parang hindi nangawin? Hindi ko naman alam kung meron bang kasi laki ng tao na pangano. Hindi ka pala nangawan Hindi ko alam kung meron ganun kalaki. No, si Kulambo. No, Kulambo. Meron ba hindi Kulambo? Kaya lang, okay, tingnan po natin. Ang unang-unang neighbor natin sa buhay natin, walang iba kung ating magulang. Lalo na yung nanay natin. Okay? Kung gusto mo tumagal ang buhay mo, mahalin mo yung nanay mo. Kung gusto mo magkaroon ka ng magandang buhay, mahalin mo yung nanay mo. Siyempre po si tatay. Kaya Mother's Day ngayon Sa next month na lang tayo. Dahil mo na rin. So again, gaano katindi yung pagmamahal na binibigyan natin sa nanay natin. No, hindi sapat yung sabihin natin na, ngayon nga lang Mother's Day na lang, hindi mo, marami sa atin, hindi man lang ko lang. Meron ba sa akin bumati kanina, pagkagising, Happy Mother's Day sa mga nanay? Salamat po sa tatlo. No? Dapat pagkagising parang ganito Paglaman ng isip mo, mahal na mahal mo isang tao, hindi mo makakalimutan yan. Tama ba? Hindi mo makakalimutan yan. Pagkagising mo palang kanila, isip ka, ay, Mother's Day. Batiin ko na kagad yung nanay ko. O kaya yung kasama ko. O yung tita ko. No? Babatiin ko na kagad. Bakit? Mahal mo Tama? Sino po rito yung nagmamahal kay nanay? Sino po dito yung nagmamahal kay nanay? Ayan. So, dami na. Kunti na lang. Kadami pa yan. Pero dapat na palagi yung nasa isip natin. Paano natin ang tanong, paano mo ba pinapakita na mahal mo nanay mo? Sino mo mabuti? Siyempre, number one dyan, sundin mo lahat ng kanyang mga inutos. Tama? Sundin natin. At bilang respeto po, paggaling sa mga nanay, tatawagin ko po lahat ng mga nanay ko dito po sa harapan. Ihahagis po namin kayo. Hindi po, joke lang yun. Sige po, lahat po ng nanay. Pwede po dito, lahat ng mga nanay. Yun. Pero tatabi ko po muna dito yung mga anak. Yung una-una karakteristik ng ating mga nanay, ano po yung naisip nyo? Makulit po ba sila? Yes po, makulit po talaga ang mga nanay.
Kahit sa amin po minsan, gano'n. Pero yun po talaga. Kasi po yung pagiging makulit po nila para po palagi tayong palalahanan. Palagi tayong sabihan. Kahit paulit-ulit sila, ganun talaga sila. Pero para po lagi yun sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kaya narito po tayo, ipapanalangin po natin sila. Samahan niyo po ako. I-bless po natin mga namin nito. Iwan po natin mga kamay sa kanila. Panginoon Jesus, salamat nga po Lord sa mga buhay ng mga nanay na narito. Salamat din Lord Panginoon sa mga nanay na hindi rin namin kasama. Dalangin namin Lord, ay yung patuloy na pag-iingat sa kanila, pag-bless sa kanila Panginoon ng kalakasan. Mahirap ang buhay, mahirap ang pag-aalaga ng mga anak, kaya hindi naman po taguyan ng pamilya. Pero Lord, salamat dahil binigay mo ang kalakasan, karunungan, Panginoon, maging ng pagmamahal sa mga nanay na ito. Ikaw ang patuloy mag-bless sa kanila sa lahat ng kanilang gagawin, pagpalain na po sila. Ikaw ang patuloy na magbigay ng guidance at karunungan sa kanila, Panginoon, upang lahat ng kanilang mga desisyon ay maaayon lamang, Panginoon, sa iyong kalooban at iyong nais, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, Lord, ang mahabang buhay pa sa bawat sa kanila, patuloy na ikaw ang gagawa at mag-bless, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin at magiging matagumpay sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang kanis sa buhay. Maraming salamat nga po, Lord, sa lahat ng patuloy na bagay na ginagawa niyo po sa kanila, Panginoon. At napapasama din kami at dinadalangin namin sila na ito ang patuloy na gagamit sa kanila, Panginoon. Lalo na sa kanilang mga anak na patuloy kang makilala sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa buhay ng mga nanay nito. Huwag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po sa mga nanay. Yeah. Huwag po kayo alis, ito lang po kayo. Huwag po kayo. 3 oras po tayo dito. Natawagan ko po yung mga anak, apo, na meron po silang babasahin para sa kanilang mga anak. Okay. Ha? Ano? Ay, bibigay. Ay, okay. Kasi kaya mo lang. Ayan. Nagbibigay po Meron po lang. tayong token. Ayan. Token. Sa ating mga nanay. Kahit po meron kayong diabetes, makatanggap po kayo. So muli, palakpakan po natin mga nanay. Salamat sa inyo dahil yun sabi nga, best mom ever. Po. Yun. Si Geraldine. Yan. Tama yata yan doon Yeah. So medyo may ito panahon. Ang opinion screen time aircon. Screen time aircon. Parang masarap yata. Sa Father's Day kaya. Dear Mom, on this special day, I want to thank you for all the sacrifices you have made and all the boundless love you showed about us. Your unwavering kindness and boundless compassion have been a guiding light in my life, in my path with warmth and understanding. I am endlessly
bakit ang isa lang yung chocolate? Kasi iniingatan po namin kayo, ayaw namin kayo magkaroon ng diabetes. Gusto namin ay paano lang parehas. Tinatawagan ko po yung namin praise and worship. Kung pumunta kayo alis, aawit po tayo. Nakatata tayo. Minsan naman ang mangyari yan. Yung kanta po natin. Sige po, kuha na po ninyo ng picture. Mga anak, kuha na ng picture. Kuha na ng picture. Okay po? Pag na-picturean na po, pwede na po silang babalik po doon sa pwesto para pwede na. Ayan. Hindi, palapakan po natin, mga nanay po natin. Muli po, Happy Mother's Day po sa ating lahat. Sa mga nanay pala, Happy Mother's Day po sa mga nanay. Kung babasahin po yung Bible, malaki po ang part ng nanay sa buhay ng kanilang mga anak. Kung babasahin po sa mga naging hari sa Old Testament po, ang laki po ng part ng nanay na naglilid sa kanyang anak na may takot sa Diyos. Kaya muli po palakpakan po natin yung mga nanay. To the cross where your love poured
Panginoon, salamat. Dahil unang-unang ginawa mo po na magkaroon kami ng mga nanay na kagaya ng mga naritong kasama po namin. Salamat, Lord, dahil ang mga nanay na ito willing mag-sacrifice, willing ibigay ang lahat ng bagay para sa bawat isa ng mga anak na narito. Salamat din sa mga nanay na hindi na namin nakasama, pero yung kanilang mga alaala na iniwan sa amin ay magbibigay sa amin ng katiyakan na magiging matibay kami sa aming pamumuhay. Alam namin, kagaya ng pinag-usapan kanina, na may mga nanay na makukulit. Pero sa totoo lang, hindi mo magiging makulit ang isang nanay kung walang isang anak na makulit na kagaya po namin. Na sinabi na nga, hindi pa gagawin kagad. Inutos na nga, hindi pa rin susundin. Pero salamat, meron kami mga nanay na willing makinig, willing na alagaan kami, willing na ibigay ang lahat para maging maganda ang buhay ng bawat mga anak. Kaya hayaan po, Panginoon, patuloy ang mga nanay na ito na makita po namin ang kanilang katakilaan at ang kanilang kabutihan na patuloy pinamamalas nila sa bawat mga anak na naririto. Kaya hayaan po, Panginoon, na bigyan namin ng importansya ito. Bigyan namin ng pagpapahalaga ito mga bagay na ito. Muli, ang mga nanay ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo. Alam po namin, hanggang nabubuhay sila, marami pa silang haharapin ng mga problema, marami silang lulutasin ng problema, at salamat, Panginoon. Ito'y magiging daan para mas lalong maging prayerful ang mga nanay. Ito'y magiging daan para mas lalong makita, mahilang ang katakilaan ng mga nanay. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa mga nanay na ito na siyang nangunguna para ilapit kami at mapalapit kami sa aming pananampalataya po sa iyo. Kaya sa bagay ito, Panginoon, nagpupugay, nagpupuri, papasalamat po kami sa mga nanay na ibinigay mo po sa amin sa mga panahon ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na matalim sa aming isipan na kailangan namin siya. Nanay, kung sino mang narito sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede tayo lumapit sa tatay na natin na sa langit, na willing na ibigay ng kagalingan para sa atin. Sa mga oras ito, meron kang karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabi mo sa Panginoon yung mga nararamdaman physically. O maaaring meron kang mga kasama sa bahay na may mga karamdaman na hindi nakasama sa mga oras ito. Sabihin mo, sabi Panginoon, na gusto mo ng kagalingan. Oo, Panginoon. Oo, Panginoon, gusto namin ng kagalingan. Para sa amin, para din sa amin sa mga mahal namin sa buhay. Mga kaibigan, kakilala ko natin. Salamat po, dahil ikaw kami kakilang kagama. Emotionally, baka mayroong problema sa magulang, sa anak, sa kapatid, kanino mang tao, kasama sa trabaho, sa eskwela. Lord, tulungan niyo po, makalaya po kami. Na matuto kami magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad. Ipaalala mo po sa amin, Panginoon, kung kami nagkamali at kung sila'y nagkamali, matuto kami, Panginoon, na gumawa ng paraan para itong mga tao ito ay makahingi rin ng tawad upang mapatawad din po natin. Lord, tulungan niyo po kami makalaya sa lahat ng gawa ng kalaban para totoong makapag-serve kami sa iyo. Magawa po namin yung mga bagay na dapat po namin gawin. Lord, alisin mo po sa amin yung katamaran. Alisin mo po sa amin yung manya na habit. Alisin mo po, Panginoon, sa amin yung mga bagay na hindi magiging kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan po kami, Panginoon, na wala kaming ibang Diyos na paglilingkuran kundi ikaw lamang. Hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kung pwede kasi ang trabaho, mga bagay na nandun sa lupa, ay maging Diyos-Diyosan namin na maliit na hindi namin napapansin. Na mas nabibigyan namin ng importansya kaysa po sa iyo. Samantalang ikaw naman na nagbigay ng lahat ng bagay, lahat ng mga resources na meron po kami. Tulungan niyo po, Panginoon, makalaya kami. Makalaya kami, Panginoon. Para totoo makapag-serve kami, magawa po namin yung tungkulin po namin para sa iyo. Kaya rin, Panginoon, sa aming kalagitnaan,
Merong pinansyal na may problema, alam po namin, Panginoon, ikaw ang aming great provider at ikaw magbibigay lahat ng pangangailangan po namin. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom doon sa mga resources na binigay niyo po sa amin para magamit po namin ito ng tama. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng knowledge at wisdom kung paano po kami makakalikha o makakakuha ng trabaho. Kasi alam po namin, Panginoon, ang knowledge at wisdom, totoo lang gagaling po sa iyo. Kaya rin, Panginoon, pinag-pray po namin. Nataas po namin sa iyo, ano mga kapatid, nagdiriwang naman ng kaarawan o ang kanyang anniversary. Salamat po, Panginoon, sa extension ng buhay. Salamat po sa extension ng pagsasama ng isang mag-asawa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming bansa. Bigyan niyo po, magkaroon po ng pananatako sa iyo, ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nalulungkulan, national man o lokal, para magampanan nila ang tungkulin ayon sa iyong kalooban. Ang aming mga pulisan, mga sundalo, magawa nila kanilang tungkulin para patuloy ang peace and order ng aming bansa ay maging maayos. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat dahil alam po namin lahat ng aming kahilingan tinatagpo mo na. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin itong papasok ng isang linggo, magiging magtatagumpay kami. Dahil sasamahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Kaya ngayon pa ng Panginoon, nakin namin na mayroong magandang mangyayari. Itong linggong ito, may tataas naman ang dakilang pangalan, mabibigyan namin kapurihan ang iyong pangalan. At salamat po, Panginoon, dahil mayroon kami pagkakataon na lumapit, magpakumbaba sa trono ng iyong biyaya. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mong nagpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa gawain ito ng mga nasa undan. Hayaan niyo po, Panginoon, dahil alam po namin ang iyong kapangyarihan na hindi nalilimitahan dito lamang. Even sa mga kapatid namin nasa undan, makakaranas din po sila ng pagpapala, ng kagalingan, at higit sa lahat, makakaranas din po sila kung paano pinaparanas mo po sa amin ang iyong kabutihan mararanasan mo po nila. At sa umagang ito, Panginoon, inaangkin namin na ang lahat ng aming kahilingan, dininig mo na at patuloy mo pong titinigin. Kasi ang lahat mo lang ito, hinihiling po namin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng malakas na pagpalain po natin ang bawat isa. Bigyan po natin ng pagpapal. Batiin po natin yung mga nanay pa. Batiin po natin.